Idinaan ni Councilor Maru Martires sa isang privilege speech ang nagiging problema ng mga estudyante sa kakulangan ng mga palikuran sa kanilang mga paaralan. Ayon sa kanya, maraming eskwelahan sa lungsod ang kulang sa magagamit na CR ng mga mag-aaral o hindi naman kaya ay inirereklamo na dahil madumi at sira. Gayun din inilapit ni Martires ang paglalagay ng palikuran sa mga terminal. Ating po kasing mga ilang concerns po ng ating mga citizens dito sa ating lungsod na may kinalaman po sa mga palikuran o mga CR. Kasi po tayong mga Pilipino, talaga naman unang-una natin tinitingnan kung maayos po ang isang tahanan o isang bahay, kung maayos o malinis ang CR o palikuran nito. Hindi naman kailangan na mamahalin, hindi naman kailangan na sobrang ganda, pero kailangan presentable at malinis. At nakarating po sa ating atensyon na may mga ilang paaralan na pagdating po ng 4th floor, pagdating po ng 5th floor, ay wala na pong CR na magamit. Hindi lang po sa hindi malinis, kung hindi wala po talagang CR na magamit. So ito pong concern na to, hindi lang sa infrastructure, nagiging health concern na rin po natin. Bukod doon, kung wala pong CR sa 4th floor o sa 5th floor, yung nasa 3rd floor naman, hindi magamit. Ang nangyayari, yung mga estudyante po na nasa mga taas po na mga building ng mga eskwelahan, kailangan bumaba pa sa 2nd floor o kung hindi naman sa 1st floor, lalo na kung wala pong tubig. Ang nangyayari, nagiging medyo marami na pong nagkakasakit. Lalo na kung medyo matagal bago makarating sa CR, hindi po agad po pwedeng lalo na hindi rin naman pwedeng mag-CR ng sabay-sabay ang ating mga estudyante. Papaano kapag during recess, during lunch, na kung saan marami at kakaunti po ang available na palikuran sa mga eskwelahan. At ito rin pong concern na ito pagdating sa mga CR, hindi rin po dito nakakatakas or hindi exempted dito ang mga panggobyerno na gusali. Na kung saan, pagpapasok ka sa isang panggobyerno na gusali, laging may out of order na CR. O talagang kadalasan hindi na po natin nakikita na kompleto ang mga urinals nito. Siguro malaking implikasyon rin po ito sa atin kung paano natin pangalagaan ang ating mga buildings, ang ating mga pag-aari na kung saan merong CR or palikuran. At meron rin pong concern sa mga terminals po ng TODA na kung saan alam naman rin kasi natin na merong clearing ang ating national government or ang DILG na binababa sa atin. Pero ang nagiging problema, bukod sa nawawalan ng opisina ang atin pong mga TODA members, nawawalan rin po sila ng palikuran. Na kung saan ang nangyayari, dahil tatanggalin ng palikuran na to, kung saan-saan na lang po mapupunta ang kanilang tawag ika nga ng kalikasan. Na kumbaga baka pwede po na may magawa ang ating sanggunian na kung saan pwede tayong mag-request ng exemption para makapagtayo sa mga ilang terminal ng palikuran or pwede tayong mag-provide. At ngayon po, kaya ako po yun nabanggit dahil paparating rin po ang budget season na yung mga palikuran at mga CRs po na to, kung maaari po sana magkaroon po ng infrastructure audit para malaman po natin ilan, gaano karami, magkano ang kailangan natin, ano ang kailangan dagdag, ano ang kailangan baguhin, at para makapaglaan po tayo ng tamang pondo sa susunod na taon or kung po pwede, kung magkakaroon pa po tayo ng supplemental po na budget, mapaglaanan na rin po natin ng pondo itong mga ganitong klaseng concern. At pangalawa pong concern na nakarating rin po sa ating opisina ay ang dahil tag-ulan, marami pong nasirang mga kalsada at talaga naman pong kakaiba na rin po yung lalim ng mga lubak. So yung mga ganitong concern din po, kung maaari rin po sana magkaroon po tayo ng audit para naman po malaman ng 11th Sanggunian magkano ang mga guguguling pondo para sa mga ganitong klaseng infrastruktura. Kailanganin bang mag-repatch, kailangan bang mag-re-asphalting ng isang buo
o kailangan na mag-reblocking. Para naman po sa ganon, nakahanda rin po tayo at nakahanda ang ating lokal na pamahalaan. Bukod sa mapondohan ay ma-execute po natin ito sa lalong madaling panahon. At yun lang po ang mga concern na nakarating, Mr. Presiding. Sana po itong privilege speech po na ito ay matugunan rin po natin bilang isang sanggunian at bilang isang collegial body at para maiparating po natin sa tamang ahensya na concern dito po sa ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.